pwede po yan. So please ho, muli yung mga bata, welcome na welcome po sila sa ating pagsamba. Pero welcome na welcome din naman ho ang pagtuturo at pagdisiplina at pag-alala sa kanila na huwag maging malikot habang umaandar ang ating hong gawain. So muli ho, last 30 seconds, ang ating mga kapatid na nasa labas ay inaanyahan na ho magsipasok para magsimula ho tayo sa ating gawain ng pagsamba. Well, muli ho, isang magandang umaga sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon sa medyo makulimlim na Sunday morning na ibinigay niya sa atin. Nevertheless, ay salamat sa Diyos sa kalakasan, sa buhay. And also, it's not just the Lord's Day. It's a little bit extra special today because it's our family Sunday. And I'm very, very glad to see ang mga buong pamilya nandito sa church. At sa mga sinasabi, Brother Paul, hindi kumpleto ang family namin. Well, magandang prayer request ho yan sa Panginoon. At Lord willing, next year, February, sa biyaya ng Diyos, ay buo na ang pamilya ho dito at lalo't higit ay nakakakilala ho sa Panginoon. Well, bago ho tayo magsimula sa ating mga announcements, yan ho munang mga pagbati at pag-welcome. Gusto nating i-welcome ang ating first time na panauhin. Siya ho ay si Ate Sara Sarmiento. Ate Sara, nasa si Ate Sara, pakita sa ngayon. Ayun, Ate Sara Sarmiento. Salamat ho. Naimbitahan nila si Sister Tina, tama ba? Yan, salamat ho. Purihin ang pangalan. Welcome na welcome po kayo dito, Ate Sara. At sana hindi ito yung first and last, kundi first sa marami na makasama ka namin sa pagsamba sa Panginoon. Meron pa ho bang first time sa paligid-ligid? Tingnan, pakitignan ho. Ayan, nakikita ko napupuno yung likuran natin. Yung iba pwede mag-move forward. Dito ho, marami pang bakante. Kung maaari, kung wala naman kayong mga bata, kung kaya nyo naman ho, please move forward para ho meron tayong space pa sa likod. Mamaya pa ho darating yung iba. And then also, gusto nating batiin ang mga magdiriwang ng kaarawan ngayong linggo. March 2, magsa-celebrate ng kaarawan ng namumuno sa ating multimedia ministry, si Brother Patrick. Brother Patrick, advance happy birthday. And we thank God for you, for your ministering. Purihin ng Diyos. Meron pa ho ba ngayong linggo? Ngayong linggong ito, last few days ng February and first few days ng March, wala na? Ha? O yan, kayo na ho bang anak yan? Buti na lang cute ka. Ayan. Meron pa ho ba? Meron pa ho ba?
Wala na. Okay, so kung wala na ho, advance happy birthday, Brother Patrick. And again, we praise God for your life at sa iyong paglilingkod. Well, ilan hong mga announcements. Ang atin hong Couples Fellowship na hindi ho nangyari ngayong February, Lord willing, ay magaganap sa March 10. March 10, ang ating Couples Fellowship. Susubukan natin hanggat magagawa natin to make it a little bit extra special for the couples. So, yung mga mag-asawa, that means magangailangan tayo ng registration dahil medyo iniisip ho natin, pinaplano natin as kung kaya natin na gawin ito outside. So, kailangan natin ng bilang. So, ituring nyo itong medyo date night couples fellowship. Ayan, semi-date night couples fellowship. So, muli ho, sa mga mag-asawa, kailangan ho natin mag-register ho dyan. March 10 po yan. Pagkatapos ng ating prayer meeting, roughly around mangyayari mga 5 p.m. ang start ho ng ating couples fellowship. So, pag-pray ho natin at nawa ho ito'y gamitin ng Diyos sa patuloy na ikakatatag ng mga mag-asawa dito ho sa ating iglesia. And then, fast approaching na po ang youth camp. April 8, 9, 10. Sa lahat ho ng mga young people, kayo ay 13 years old pataas, invited po kayo sa parating na youth camp. Divine Design ang pinaka-tema, womanhood and manhood according to God's word. Nawa ho ang ating mga young people ay mag-participate, and encourage ho natin ang mga young people na kayo ho ay makiisa, lalo na yung mga nagpaplanong sumama sa camp, makiisa kayo sa fundraising, makiisa kayo sa mga meeting, makiisa kayo sa mga ginagawa. Bakit? Parang as we have been doing, ang fundraising, ang makikinabang doon pangunahin ay yung mga nakikisama. Okay? Para naman ang hirap noong hindi ka gumawa, wala kang ginawa, and then bigla kang kasama doon at makakahati doon sa pinagpaguran ng iba. So muli ho, young people, kung if you're interested patungkol sa camp at makibahagi doon sa mga fundraising, pwede kayo makipag-usap, particularly kay Brother Daryl, kung ano yung pwede nyong gawin. Mayroong mga assignments na ibibigay sa inyo para po dyan. And then also, for the last few years, meron tayong mga kapatiran na nag-i-sponsor ng mga young people. Okay? Halimbawa, merong kabataan dito sa church, Brother Paul, nabe-bless ako sa buhay ni brother ganito O nabe-bless ako sa buhay ni sister ganito Pwede ko ba ako mag-sponsor sa kanya? Let's say 500. Or maaaring i-sponsor ko yung buong camp fee niya. Welcome po yun. Okay? Kung gusto yung i-sponsor lahat ng young people natin, very much welcome po yun. Nevertheless, muli ho, gusto natin i-challenge yung ating mga young people na maramdaman nila at para pahalagahan nila itong youth camp na ito. Isang magandang balita, hindi na tayo gagastos sa transportation. Kasi nandiyan lang sa Balasing yung campsite. Napakalapit lang, and purihin ang Diyos sa bagay na yan. So muli, hindi lamang po mga young people, kundi mga adults din, please markahan nyo sa inyong kalendaryo, April 8, 9, 10. Kailangan natin ng manpower, kahit isang araw lang o 2 araw doon sa camp na yon na makatulong tayo. Very, very much appreciated po yun. Okay, yun ho ang ating mga announcements and reminders. Young people, by the way, ang inyong Joy Fellowship ay magre-resume next month. Next month. So pag-pray nyo ho yan at be active maging sa inyong mga group chats to be updated. Yun ho ang ating mga announcements and reminders. By the way, sa mga hindi ho nakaabot kanina, pagkatapos ho ng ating worship service, ay magkakaroon tayo ng family picture taking. And then, yung iba nasimulan na. Meron tayong 6 na pamilya na nasimulan na kanina. And then, yung mga mapipicturan, sila na yung pwedeng kumuha ng pagkain mamaya. Dito tayo manananghalian. Okay? So, nawaho ay ma-enjoy natin yung fellowship ng isa't isa at lalo't higit yung pagsamba natin sa Panginoon. Yun ang ating prioridad. And for that, tayo ay magkaroon ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Iin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maging handa tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ang iyong dakilang pangalan. At tunay ang tanging dahilan kung kaya kami ay naririto, may buhay, may hininga, may kalakasan, ay dahil sa kahabagan mo. Lalo na sa aming Panginoon at tumanggap na ng dakilang biyaya ng kaligtasan. Patuloy kaming sumasamba sa iyong pangalan. At sa amin, O Diyos, na iyong hinihingi ang pagsamba sang-ayon sa Espiritu at katotohanan. Lord, paalala mo sa amin na hindi sang-ayon sa lakas ng aming laman at kakayahan namin, kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At hindi sa kaparaanan namin, kundi sa pamamagitan ng mga kaparaan ng sinabi ng iyong salita. Ang katanggap-tanggap na pagsamba sa iyo. Lord, paalala mo sa amin na hindi ka malayo, kundi ikaw ay malapit. Na totoo ang sinabi mo sa iyong salita, kung merong 2 o 3 natitipon sa iyong pangalan ay naririto ka. O Panginoon, hindi namin kailangan ng mga rebulto sapagkat totoo ang iyong salita na naririto ka. At masumpungan mo kami, O Diyos, at nag-aalay, hindi lamang ng mga bibig namin, hindi lamang ng mga salita namin, kundi talagang tunay na nag-aalay ng aming mga sarili sa iyo bilang pagsamba. O nawa, Panginoon, sa pag-aawitan, sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at maging sa pangangaral ng iyong salita at pagkakaloob. O Panginoon, ang lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Maging katanggap-tanggap na pagsamba. Hindi, Lord, dahil sa aming effort, kundi dahil sa aming Panginoong Hesukristo na namamagitan para sa amin. O muli, O Diyos, kami nagmamakaawa. Lalo na, O Diyos, sa mga bahagi ng aming mga pamilya na wala pa sa pananampalataya. Maawa ka, O Diyos, at magligtas. Lord, as we have made this Family Sunday, amin pong hinihingi ang iyong espesyal na biyaya sa bawat pamilya, sa bawat ama ng tahanan, sa bawat ina ng tahanan, sa bawat mga anak at bawat bumubuo ng pamilya, O Diyos. Mahabag ka at gamitin mo ang iyong salita upang patuloy na mahamon, mabago at mabigyan ng kalakasan sa gitna ng pakikipaglaban sa kasalanan. O Diyos, maluwalhati ka sa lahat ng ito. Tulungan mo kami. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala laban sa iyo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin at Calvary.
manatili po tayong nakatayo. Gandang umaga po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating basahin ang mga talatang basehan sa ating pagkakaloob sa mga 2 Korinto, verse 9, verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya, hindi nanghihinayang, ang masayang nagbibigay. Kaya nagbigilooban ngayon ang masaganang pagpapala sa lahat ng bagay. Ang lahat sa tuwid. Sabay-sabay po tayong manalangin. Aming Diyos na dakila, pangyarihan sa lahat, kinikilala namin kami ay isang maruming basahan lamang sa inyong harapan. Kaya kami ay lubos papasalamat sa inyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang habag, Panginoon. At isang magandang balita, Panginoon, ibinigay nyo ang inyong bugtong na anak upang kami ay mapawalang sala ang inyong anak na si Panginoong Hesukristo. Panginoon, salamat sa oras na ito. Bigyan nyo kami ng puso, ng isip na mapagkumbaba, Panginoon, upang kami ay magbigay ng naaayon sa aming puso, Panginoon. Sa mga malilikom na kaloob, Panginoon, gamitin nyo ang lahat ng ito sa ikalalawak ng inyong kaharian, Panginoon, at sa mga hindi pa nakakaabot na inyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ Sorrows.
Tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sumati nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga salita, magmumula po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 22 at Kapitulo 6, talatang 4. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, kung paanong si Kristo ang ulo ng iglesia, at siya mismo ang tagapagligtas ng katawan. Ngayon, kung paanong nagpasakop si Kristo ang iglesia, gayon din ang mga asawang babae ay dapat pasakop sa lahat ng bagay sa kanilang asawa. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa kung papaanong iniding ni Kristo ang iglesia at inialay ang kanyang sarili para dito, upang pakabanalin niya ito, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may kalakip na salita, upang maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang tulad nito. Sa halip, ang iglesia ay maging banal at walang kapintasan. Sa gayon ding paraan, dapat ibigin ng asawang lalaki ang kanyang sariling asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang umiibig sa sarili niyang asawa ay umiibig sa kaniyang sarili. Sapagkat walang sinumang namuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ay inaarugan niya ito at iniingatan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia, sapagkat tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito ay iiwan ng isang tao ang kanyang ama at ina, at tipisan siya sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Napakalalim ng hiwagang ito, ngunit ang sinasabi ko ay tungkol kay Kristo at sa iglesia. Gayunman, dapat ibigin ng bawat lalaki sa inyo ang sarili niyang asawa gaya ng kanyang sarili, at dapat igalang ng babae ang kanyang asawa. Kayong mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sang-ayon sa Panginoon, sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang lumigaya ka at humaba ang iyong buhay sa ibabaw ng lupa. Kayong mga ama, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Sa halip ay palakihin ninyo sila sa disiplina at pangaral ng Panginoon. Amen. Pagpalain ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. It was February 24 yesterday. Pero it was February 24, 2022. Nung nanglunsad ng unprovoked war ang Russia sa kapitbahay nitong bansa na Ukraine. At nung una o pasimula ng gera, marami ang nag-aakala na ilang araw lamang ang gera. Or at most, ilang linggo at tapos na dahil ganong kalaki ang militar ng Russia kumpara sa Ukraine. Pero as I've said kahapon, 2 taon na. Hindi pa rin tapos at nagpapatuloy ang digmaan. Pero sa pasimula ng gerang ito, roughly around February 28, bago magtapos ang February, ay merong umalingaw-ngaw na quotation mula sa presidente ng Ukraine. Sapagkat ang presidente ng Ukraine ay inalok ng Amerika ng sakay para makatakas.
Nag-aalala ang bansang Amerika na pag napatay ang presidente ng Ukraine, babagsak ang kanilang gobyerno at mapapadali ang pagsakop. So inalok nila, gusto mo bang alisin ka namin dyan? Gusto mo bang iligtas ka namin ang iyong pamilya? Dahil siguradong papatayin ka nila. At ang pamosong sagot ni President Vladimir Zelensky ay ito: "The fight is here. I need ammunition, not a ride." Ba't ako aalis? Nandito yung labanan. Ang kailangan ko ay bala, hindi sasakyan. Hindi ko kailangan umalis, ang kailangan ko ay lumaban. Now, kaya ko sinabi ang bagay ho na ito sapagkat almost in the same way ay merong digmaan na gumagana o nangyayari sa ngayon. At ang digmaang ito ay digmaan laban sa pamilya. Ang pamilya na pinaka-basic and most important building block ng society ay patuloy na inaatake mula sa iba't ibang mga direksyon. Ang pagiging babae at ang pagiging lalaki ay inaatake. Ang pagiging asawang lalaki, ang pagiging asawang babae ay inaatake. Ang pagiging ama at ang pagiging ina ay inaatake. Ang pag-aasawa ay inaatake. Ang pagiging tapat na magulang ay inaatake. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating mga anak ay patuloy at palagi ang inaatake. At ang mga bata na maging nasa sinapupunan ng ina na dapat yun ang pinakaligtas na lugar sa sanggol ay inaatake. Ang ating mga kabataan sa bahay, sa pamamagitan ng TV at social media ay inaatake. Maging sa loob ng eskwelahan, be it in elementary, high school, college, sila ay inaatake. Their very identity. Muli, sinabi ko na ho ito noong nakaraan, as early as 6 or 7 years old, tinuturo sa mga bata sa ibang mga bansa na pwedeng magsiping ang lalaki sa lalaki. As early as 6 and 7 years old, binibrainwash na nila ang mga bata. And 20 years from now, sila na ang magiging magulang. Paano ang pamilya? Huwag niyo isipin na wala itong epekto. Inaatake. Ang atake ay galing sa iba't ibang mga direksyon through sexual revolution, homosexual revolution, through the feminist revolution. And kung tayo ay kahit papaano ay aware sa mga nangyayari sa mga Western countries, primarily mga first world countries, ang mga ataking ito ay napakagrabe at protektado o funded pa ng gobyerno. At wag ho kayong magkamali, mga kapatid, sa mga public na eskwelahan. Sa ating bansa, ang lalaki ay pwede nang magbihis babae. Nabasa ko ang memorandum ng DepEd. Inaatake nila! Sinisira nila! Sinasabi nila sa inyong anak na lalaki, pwede kang maging babae. At sinasabi nila sa inyong mga anak na babae, pwede silang maging lalaki. Patuloy ang pag-atake. At kung hindi tayo mag-iingat, at kung hindi tayo magbabantay, magugulat ka isang araw ano na nangyari sa pamilya. At tayo bilang mga Pilipinong pamilya, lalo na bilang mga Kristiyanong pamilya, kagaya ng presidente ng Ukraine, we can say, no, the fight is not in the US, the fight is here.
Kakabrowse ng inyong mga anak sa YouTube, sa Facebook at kung ano-ano pa, may umaatake sa kanilang kaisipan. Unti-unting tinatanim na okay lang ang mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. At nakakatakot isipin na maaaring yung ilan sa atin, hindi kayo, may mga magulang, hindi nyo pansin. At hinahayaan nyo lang tuloy-tuloy. Hindi nyo binabantayan. Hindi nyo kinakausap. Pero ang labanan ay naririto. Kailangan natin ng bala, hindi sasakyan paalis. Yun ang sabi ng presidente ng Ukraine. Pero bilang mga Kristiyano, dahil may labanan, may gera para sa pamilya, may spiritual na labanan na nangyayari para sa pamilya. Nais ko sabihin sa inyo, ang labanan para sa pamilya ay naririto. Ulitin ko, hindi ito malayo. Ang bawat pamilya, bawat gaano ka mang kahusay na ama, gaano ka mang kahusay na ina, ano man ang estado nyo sa buhay, under attack ang pamilya. Ang labanan para sa pamilya ay naririto. And we need the gospel. Hindi pera, hindi edukasyon, at hindi rin mabuting kalusugan ang tugon sa labanang ito. I would like to propose, ang tanging pag-asa ng Kristiyanong pamilya ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pamilya, sang-ayon sa disenyo ng Diyos, ay patuloy na inaatake at malapit nang mawasak. At ang dakila at tanging pag-asa nito ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Pangunaming Diyos, aming Ama sa langit, pakiusap po, O Diyos. Gisingin mo kami. Buksan mo ang aming mga mata para makita namin ang grabing kalagayan. Buksan mo ang aming mga tenga para marinig namin ang iyong katotohanan. At gamitin mo yung katotohanan para baguhin kami. Para dalhin kami sa pagsisisi. Lalo higit, O Diyos, para dalhin sa pananampalataya sa Ebanghelyo ang mga wala pa kay Kristo Jesus. O maaaring merong pamilya ngayon dito na malapit nang mawasak. Maaaring may mga batang naririto na unti-unti nang nabibiktima ng maling kaisipan. Maaaring merong mga mag-asawa naririto na malapit nang bumigay. O Diyos, maawa ka. At kami umaasa sa tanging solusyon na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo po ako, tulungan mo kami. Maawa ka sa amin, O Diyos. At lahat ng ito, Panginoon, hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Una, buksan muna natin sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3. Liban na akalain niyo ho na merong may sandata, may espada, may baril o may bomba na umaaligid sa inyong bahay at sinasabi daw ni Brother Paul, inaatake daw kami, hindi yun ang aking pinapatungkulan. Ang sabi ho ng 2 Corinthians chapter 10 verse 3, for though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. Hindi pisikal ang labanan. Ang pinapatungkulan kong pag-atake ay hindi pisikal na pag-atake, kundi ano? Verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh but have divine power to destroy strongholds. Makapangyarihan ang ating weaponries, ang ating armas ay makapangyarihan sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Verse 5, we destroy what? Arguments
and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Therefore, ang ating labanan na sinasabi ay may kinalaman sa mga arguments. May mga kinalaman sa opinions. Ang labanan na sinasabi natin ay may kinalaman sa mga ideas and perspectives, mga pananaw, mga ideya, mga paniniwala. At doon patuloy na inaatake. Naalala ko, in-interview ang isang babae na nagpapanggap na lalaki. Nang sabi niya, nung una daw ay wala naman sa kanya, hanggang sa may napanood siya sa YouTube. Na yung nasa YouTube, dinidescribe yung kanyang pinagdadaanan. At ang sabi nung nasa YouTube, hindi ka babae. Ikaw ay isang lalaki. At nag-comment siya. At may mga nag-reach out sa kanya. At ngayon, isa na siyang ganap na lesbian. Dahil sa isang YouTube video. Yung ideya, yung pananaw, yung paniniwala na sinusubukang ibigay, sinusubukang ibaon at ipalunok sa lahat sa atin. Ito ang labanan. Ang ideya patungkol sa pag-aasawa, alam niyo ba may nagsasabi, ang pag-aasawa ay inimbento ng mga lalaki para alipinin ang mga babae. Yun ang sinasabi nila. Therefore, ang pag-aasawa ay dapat madali ang buwagin. So, anong ibig sabihin? Pag nagpakasal ka, magiging alipin ka. Ano ngayon ang epekto? Huwag ka na magpakasal. Magsama na lang kayo. Kita niyo ho? Yung pag-atake sa pamilya, yung pag-atake sa pag-aasawa, yung paniniwala na ang mga sanggol sa sinapupunan ay hindi pa sila tao, sila'y bahagi lang ng katawan. Therefore, may kalayaan ang babae na gawin ang gusto niya sa kanyang katawan at pwede niyang ipapatay yung sanggol hanggat nasa loob. At meron mga mambabatas na gustong i-push hanggang 2 years old. Nasa labas na hanggang 2 years old, pwedeng ipapatay ang bata. Gusto nilang i-push sa ganong edad. Ang kaisipan na ang lalaki ay pwedeng maging babae at ang babae ay pwedeng maging lalaki. Pero inyo tinanong ang isang edukadang tao doon sa korte at tinanong siya ng isang senador sa Amerika, ng isang kongresista sa Amerika, tanong ng kongresista sa Amerika, pwede bang mabuntis ang lalaki? Ang sagot nitong patong-patong ang degree, nagtapos sa matataas na eskwelahan. Ang sabi niya, Mr. Congressman, yes, ang ibang mga lalaki ay pwedeng magbuntis. Dahil yung babae, basta sabihin niyang siya'y lalaki, lalaki na siya. So therefore, kung lalaki na siya, pwede siyang magbuntis. Hindi na mahalaga ang katotohanan, hindi na mahalaga ang facts in biology, ang mahalaga ay yung personal feelings. Ang greatest na standard ngayon ay ang personal feelings. So when you feel it, do it. Obey it. Dahil ang pinakataas na pamantayan ng iyong damdamin, at syempre, lagi nyo naririnig, dapat magpakatotoo ka sa nararamdaman mo. Tama? Oh, hindi nyo naiintindihan.
May palagi ang pag-atake at ang utos sa atin ng Biblia ay hindi sundin ng damdamin. Ang utos sa atin ng Biblia ay sundin ang kautusan ng Panginoon. May mga kaisipan na nagsasabing hindi ang Diyos ang lumikha sa lahat ng bagay. Tayo ay produkto lamang ng isang matinding tsansa. At nag-evolve lamang tayo mula sa single-celled organism at yung iba sa inyo ay galing sa unggoy. Tayo daw lahat ay galing sa unggoy. So pag nag-asal hayop, survival of the fittest. Alam nyo, dyan nakatungtong si Hitler. At ang pananaw niya, ang mga Hudyo, listen, ang mga Hudyo ay hadlang para patuloy na mas mag-evolve pa, lalo na yung lahi nila. Therefore, ubusin ang mga Hudyo. At may 6 na milyong Hudyo ang pinapatay niya. Dahil sa paniniwala. May paniniwala na ang pinakamabuting bagay ay yung pleasure, yung masarap. At therefore, kahit anong masarap, basta masarap, gawin mo. Kaya, grabe ang sexual immorality. Grabe ang materialism. Kasi naturuan sila, basta masarap para sa'yo, gawin mo. Muli ho, patuloy ang pag-atake. At lahat ng ito ay hindi malayo sa atin. Maaaring meron sa inyo, oo nga, Brother Paul, nabasa ko yun sa social media, narinig ko yun sa kaibigan ko. Oo, ang pag-atake laban sa pamilya ay nasa paligid natin. Hindi ito malayo, the fight is here. At bilang mga Kristiyano, paano tayo dapat tumugon? Bilang mga Kristiyano na sa gitna ng labanan, paano tayo dapat mamuhay? At sa binasa natin sa Book of Ephesians, may sinabi si Apostol Pablo. Pero bago natin puntahan ho yun, nais ko unang makita natin na tinawag ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Efeso na namumuhay din sa ganong kalagayan, inaatake rin. Ngunit ang buhay at lakad ng mga Kristiyano ay merong basihan. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 1, I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to what? To walk in the manner worthy of your calling to which you have been called. Lumakad ka sang ayon sa pagkatawag sa iyo. At ang tinutukoy na pagkatawag ay hindi yung vocational calling, but salvific. Tinawag tayo ng Diyos sa kaligtasan. At sa pagligtas ng Diyos sa atin, tinawag niya tayo sa kabanalan ng pamumuhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang Kristiyano ay dapat lumakad sang-ayon sa katotohanan ito. Ephesians chapter 4 verse 17, ang sabi, This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Merong dapat lakad. Ang lakad ay nakabase sa katotohanan na tinawag ka ng Panginoon. At meron dapat hindi mo gawin. Hindi tayo dapat ganun mamuhay. Hindi kagaya ng mga tao na walang pananampalataya sa Diyos. Pagdating sa Ephesians chapter 5 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo ito, Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in what? In love. Gustong-gusto yan ng iba. Kinikilig na. Basta nabanggit yung word na love. Yung mga sumama sa Pag-ibig Conference, may puso silang ganun. Alam ho ng mga young people yun. At sasabihin ng iba, well, Brother Paul, ang mundo ay pinagdiriwang ang pag-ibig. We walk in love. Kaya nga kahit lalaki sa lalaki, babae sa babae, basta for love. No. Hindi yun ang love na sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat pag tinuloy natin ang basa, Ephesians 5 verse 2, and walk in love as Christ
also hath loved us. Ang paraan ng pamumuhay ng Kristiyano ay dapat sang-ayon sa pag-ibig, dapat tayo lumakad sa pag-ibig, at ang lakad na yon ay kagaya hindi ng pag-ibig ng sanlibutan, kundi kagaya ng pag-ibig ni Kristo. At paano niya pinakita ang pag-ibig sa atin? And hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God. Ibinigay niya ang kanyang sarili para hain. Ibinigay niya ang kanyang sarili para pantubos. A sweet-smelling savor. Ang sabi sa 1 John 3:16, hereby perceive we the love of God, because He had laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Binigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay para sa atin. 1 John chapter 4 verse 10, herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be what? To be a propitiation for our sins. Ibinigay daw, pinakita daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano? Ibinigay niya si Jesus bilang pampalubag loob. Binigay niya si Jesus bilang pampalubag loob. Kaninong kalooban ang pinapalubag? Naitanong niyo na ho ba yun? Nai-realize niyo na ho ba yun? Merong galit. Merong napopuot. At ibinigay si Jesus na pampalubag loob. Kanino? Hindi kay Satanas. Kung babalik tayo doon sa talatang binasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also had loved us and had given Himself for us an offering and a sacrifice to God. Sapagkat ang Diyos ay galit sa kasalanan at sa makasalanan. At ang tanging paraan para ang galit ng Diyos sa iyo na makasalanan ay mapawi at maalis at mapalubag ay si Jesucristo. Romans chapter 5 verse 8, but God hath commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinahayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Paano? Hindi sa pagbibigay ng tig sa 10 milyon. Pinahayag niya ang pag-ibig sa atin. Paano? Hindi sa pagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Eh, lagi kong sinasabi, ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos ay hindi ganun. Hindi rin ganun. Ang simbolo ng pag-ibig ng Diyos ay ganun. At tuwing makikita mo ang simbolong ganun, sana maisip mo, minahal tayo ng Diyos. Hindi tayo cute. Hindi tayo kaibig-ibig, hindi tayo malinis, lahat tayo ay marumi at hindi kaibig-ibig. Pero minahal tayo ng Diyos. Now, ang punto ng lahat ng ito lamang ang pag-asa ng makasalanan. At ang punto ng lahat ng ito, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya ay dapat lumakad, listen, sang-ayon sa katotohanan ito. Sangayon sa katotohanan na minahal tayo ng Diyos, na iniligtas tayo ni Kristo. Sa ibig sabihin, sangayon sa Ebanghelyo, ang lakad ng pamilyang Kristiyano ay hindi sangayon sa mga ideya at perspektibo ng sanlibutan. Ang lakad ng pamilyang Kristiyano, ng tatay, nanay at mga anak na Kristiyano ay dapat sangayon sa Biblia. Dako tayo ngayon sa ating binasa sa Ephesians chapter 5 verse 22. Wives. Bakit daw inuna yung wives, hindi men, hindi husbands? Sabi ng isang pastor, dahil sila ang mas may kailangan.
Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ the head of the church, and he is the Savior of the body. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, na mga kababaihan, ang pagiging babae ay inaatake, ang pagiging nanay ay inaatake, ang pag-aasawa ay inaatake, ang pagiging asawang babae ay inaatake, ngunit ang ebanghelyo ni Kristo ay tinatawag ang bawat asawang babae na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Ito ay kinamumuhian ng mga feminista. Anong magpasakop? Ang kailangan natin, kalayaan para sa mga kababaihan. Pero sino bang sumasakop sa inyo? Listen, hindi inutos ng Diyos sa mga asawang lalaki na sakupin ninyo ang mga asawa niyong babae. Ang inuutusan, ang mga babae ay kusang magpasakop sa mga asawang lalaki. At ang gusto kong makita ho natin dito, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, even as Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Saan to tinungtong ni Apostol Pablo? Saan nakakabit ang pagpapasakop ni Mrs. kay Mr.? Nakakabit ito sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nakuha ho ba natin? Napakaganda ito mga kapatid. Kaya mga misis, isa at mga misis to be, baka mamaya meron sa inyo mga kabataang babae, ay, wala pa akong asawa. Isang araw mag-aasawa din kayo. Hopefully. At pareho pa rin ang utos ng Panginoon at hindi nagbabago. At ang tinutungtungan na katotohanan nito, alam niyo kung ano? Ang Ebanghelyo. Napupunta ho tayo sa 1 Peter chapter 3. Babasahin natin na ilang mga talata at nais ko munang sabihin, ang kasalukuyang kultura natin ay totally against sa mga bagay na babasahin natin. Ang sabi ni Pedro sa verse 1, 1 Peter chapter 3 verse 1, ang sabi niya, likewise ye wives be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Muli, tinatawagan ang mga Kristiyanong babae na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Bakit daw? Why they behold your chaste conversation coupled with fear. Habang pinagmamasdan daw ng mga asawang lalaki, yung chaste, ang ibig sabihin ng chaste, pure, modest, clean. Sad to say, ito ang mga salita na hindi pinaprioridad habulin ng mga kababaihan. Listen, mga young people, lalo na mga young people, nilang mga young people, lahat ng babae, listen. Itong mga salitang ito ay hindi na prioridad. Ang prioridad na salita sa maraming babae ito, sexy. Ang prioridad ng maraming mga babae ay ito, beautiful. Hindi na maging pure. Hindi na maging clean. Hindi na maging modest. Ang sabi ng salita ng Diyos, habang pinagmamasdan ng inyong pure, modest, and clean conversation, lifestyle, coupled with fear, and that fear is the fear of God. At ang sabi ni Pedro sa verse 3, whose adorning, let it not be the outward adorning. And this is totally contrary sa kultura. Ang sinasabi ng kultura, ang sinasabi ng telebisyon, ang sinasabi ng social media, it's all about your outward adorning. Ang lahat ay patungkol sa timbang mo, sa hugis mo, sa kutis mo. Yun ang pinakamahalaga. Inaatake, listen, inaatake ang mga kababaihan. Listen, parents, inaatake ang ating mga kabataan at kinukumbinsi nila na ang tanging mahalaga ay panlabas. At meron tayong mga young people dito sa church na napapaniwala na. At ang buhay nila ay nakadepende na lang at nakatuon na lang sa paramihan ng likes sa TikToks. At i-display nila yung kanilang mga ganda.
I'm not saying na kung nagtitiktok ka sa jablo ka, I'm not saying that. Pero meron ho sa inyo na nakumbinsi na ng sanlibutan na yun ang pinakahalaga. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, who's adorning, na ang palamuti, ang kagandahan, let it not be the outward adorning of bleeding, the hair, of the wearing of gold, and putting on the apparel, but let it be what? The hidden man of the heart. Yung nasa loob. In that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is, take note, in the sight of God of great price. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi yung kaseksihan mo, kung hindi yung pagiging malinis mo. Ang mahalaga sa Diyos ay hindi yung dami ng tigyawat mo, kung hindi yung gabanalan mo. Na walang masama na ingatan ng panlabas na katawan. Pero hindi yun ang pangunahing prioridad. Sabi ko ho sa mga young people natin last Sunday, godliness is attractive. Medyo matindi lang yung ginamit to isang theologian. Sabi niya, godliness is sexy. Ang punto niya, kaakit-akit. At dapat ang mga Kristiyanong lalaki, hindi lang ang panlabas ang hinahanap, kundi yung kaakit-akit na pagiging makadiyos. Bakit? Anumang ganda ng panlabas, anumang batak ang gawin pagkatapos ng ilang taon, nakakita na kayo nagsasalita, hindi bumubukas yung bibig sa sobrang tindi ng batak. Pagkatapos ng milyon-milyon, maluluma ang ganda. Pero siya na may takot sa Diyos ay pupurihin. At sana dumating ang panahon, mga Kristiyanong kadalagahan, na hindi lang naakit dahil sa naglay mong kagandahang panlabas, kundi isa sa mga nag-attract sa iyong magiging asawa, ay nakita niya ang kagandahan ng pagiging makadiyos. Bakit? As the years go by, bumagsak man ang panlabas na kagandahan, magpapatuloy ang kagandahang espiritual. At patuloy na magiging matamis. At patuloy siyang maaakit sa iyo kahit 50, 60 anyos na kayo. Bakit? Maganda ka pa rin. Ito ang hindi nalulumang kagandahan. So mga ladies and young ladies, ang mundong ito ay inaatake kayo. Pero bumalik tayo sa katotohanan ng Ebanghelyo. Husbands, Ephesians 5 verse 15, ang sabi, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Wala tayong oras para tingnan yung iba pang mga talata. Pero mga lalaki naman, at mga kabataang lalaki, isang araw kayo naman ay magiging asawa at magiging ama. Tinatawag tayo ng Diyos. Inuutusan tayo ng Diyos na mahalin ang ating mga asawa. Nung minsan pinagbulay-bulayan ko ito, siguro nag-post ako minsan sa social media, men, rejoice! God commands us to love our wives. Ibig sabihin, hindi kinakailangang February 14, pero ibig sabihin kung in-express mo sa iyong misis ang iyong pagmamahal, you glorify God. Ang pagbibigay effort mo kay misis para siya maging masaya, maganda, at maayos ang kalagayan niya, at lalo siyang malapit sa Diyos, it glorifies God. Kahit kengkoy, kahit baduy, kahit sinasabi mo ang mga bagay na sa bibig mo, pero na mapapakita mo ang pagmamahal mo sa asawa mo, it glorifies God. Right. Husbands, love your wives. Hindi kagaya ni Florante at Laura. O hindi kagaya ni Florante kay Laura. Hindi kagaya ni Dao Mingsu kay Shanghai. Mas gusto ko yun.
kundi kagaya ni Kristo sa iglesia. Anong klaseng pagmamahal? He gave Himself. So mga misis, huwag kayong mag-alala kung magpapasakop kayo kay Mister. Dahil kung si Mister ay kumbinsido na ibibigay niya ang kanyang buong sarili sa iyo. Ooh, what a love life. Tinatawag ng Panginoon ng mga asawang lalaki sa isang pagmamahal na hindi makasarili. Sa isang pagmamahal na hindi nakafocus sa sariling kagustuhan at sariling kasiyahan, kundi sa pagmamahal na nakafocus sa ikabubuti at kagandahan na kalalagyan ng iyong minamahal na asawa. Ibig sabihin ng effort ko ay para sa ikabubuti at ikakasaya ng asawa ko. Hindi para sa ikabubuti at kakasaya ko. Isasakripisyo ko ang aking sarili para sa aking asawa. At gayon ang ginawa ni Kristo. Ginawa niya ang pinakamabuti para sa atin. And what I'm saying is, ikabubuti at kakasaya, hindi lamang mga material at mga pangkamundong bagay na kasiyahan. Dahil pag binasa niyo yung mga susunod, for example, sa Ephesians 5 verse 26, that He might sanctify and cleanse it in the washing of water by the word, that He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that He should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. Hindi para maiwasan yung kulubot ng balat, kundi maiwasan yung kulubot ng kasalanan. Ibig sabihin, listen, mga Kristiyanong lalaki at soon to be mga asawang lalaki sa future, ang pangunahin, ang mangunguna sa kabanalan ay ang lalaki. Ladies, look for that. Young ladies, look for that. Hindi lang yung cute at kayang magpakilig. Kaya ka bang pangunahan nito sa pagiging makadiyos? Tinatawag tayo ng Diyos. Yes, ang mundo, sinusubukan tayong i-brainwash na ang mahalaga lang yung sarili, mahalaga lang ay laruan, mahalaga ay paramihan ng sasakyan, paramihan ng pera, so on and so forth. No, tinatawag tayo ng Diyos sa sakripisyong pagmamahal sa ating mga asawa. Then punta tayo sa mga bata. Chapter 6 verse 1 ng Ephesians. Children, ano kasunod? Obey your parents. In the Lord. Hindi susundin lahat. Susundin ang sang-ayon sa Panginoon. For this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Pagkatapos ng 4 na commandment patungkol sa Diyos, ang pang-5 commandment ay hindi patungkol sa huwag kang papatay, kundi patungkol sa pag-honor mo sa iyong nanay at sa iyong tatay. And sad to say, ang bagay na ito ay inaatake ng sanlibutan. Ang mundong ito is working round the clock para kumbinsihin ang mga bata na ang dapat niyong sundin ay ang inyong sariling pananaw, ang inyong sariling desire, at hindi kayo dapat magpasakop sa inyong mga magulang. Mga magulang, muli, kakampi niyo ang church na ito. Sinabihan namin ng mga young people ng church na pati sa love life ninyo, kunin niyo. Sumangguni kayo sa inyong mga magulang. Huwag niyo itago sa kanila. Bawal ang love life na patago. Kasi kung patago, may problema. Eh, kung yan lalaki, hindi man lang kayang humarap sa tatay mo, bakit mo ikukonsidera? Tama? Pero maniwala ako yung mga kapatid, inuumpisahan nila sa mga bata. Merong pinikulang pambata long ago and far away. Na pag kinanta ko yung isang linya sa alam nyo to.
A whole new world. Alam niyo ba linya ng chorus nun? Ito'y pinikulang pambata. Ang sabi sa chorus, a whole new world. A new, fantastic point of view. Bagong pananaw. Ano ito? No one to tell us no. No one to tell us no or where to go. Ang kanta na yun ay nagtuturo ng rebelyon. Anong pagbabawalan mo ako? Gusto ko to eh. Susunod ako sa magulang ko? Hindi! A new, fantastic point of view. Oh, mga kapatid, ganun kagrabe ang atake. Pakinggan niyo si Frozen. May linya, hindi ko maalala yung kata, pero may linyahan doon na, wow, laban sa Biblia. Laban sa Diyos. Sinisimulan nila sa mga bata. Kaya mga bata, listen, maging sa mga young people, kailangan niyong aminin na kulang pa sa kaalaman. At ito ay proteksyon na ibinigay sa inyo ng Diyos. At kung sa biyaya ng Panginoon pinagkalooban kayo ng mapagmahal ng mga magulang at hindi perpekto pero nagsusumikap magtapat sa Diyos at turuan kayo palapit sa Diyos, children, obey your parents. Utos ng Panginoon. At nakatungtong ito sa Ebanghelyo. And at the same time, sa verse number 4, parents, ang sabi niya, and ye fathers. Bakit fathers lang? Dahil ang tatay ang nangunguna. At assume diyan na helpmeet niya ang asawang babae. Kaya mga misis, please, huwag niyong gagawin. Hoy, tumigil ka! Isusumbong kita kay tatay mo pag uwi niya. Anong tinuturo niyo sa bata? Susunod lang siya pag nahandyan si tatay. Pag wala si tatay, ang magpapairal ng batas sa tahanan ay si nanay. Huwag sanang, wala si tatay niyo, tara mga anak. Sana wag ganun. Ina-undermine. Katuwang ang nanay. At ang sabi diyan, provoke not your children to wrath. Wala tayong oras para pag-aralan yan. Meron tayong booklet doon para sa pamilya at meron mga example doon. Nevertheless, ang sabi diyan, but bring them up. Hindi sangayon sa pananaw ng latest and greatest sa social media. Hindi sangayon kay Mr. Beast o kung ano-ano pa. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. May mga magulang. At bilang mga magulang ng isang 4 and 2 years old, ramdam na namin ni Sister Jo na nakakapagod, nakakaturete. Mas madali na, yan cellphone. Ang dali nun eh. Yan cellphone. Pero meron tayong binigyan tayo ng obligasyon to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. And it takes time. It takes patience to train up a child the way that he should go. At ito ay isang ayon sa Ebanghelyo. And lastly, dito tayo matatapos. Nagsimula tayo kanina na merong outside na kaaway. Pero hindi natin kailangan lumabas. Merong nasa loob. Bakit? Sa Kristiyanong pamilya, ang bawat bahagi nito ay si tatay, si nanay, at ang mga bata ay pare-parehong makasalanan. Tama? Anumang pagsusumikap ni tatay, anumang pagsusumikap ni nanay, anumang pagpapakabuti ng anak, makasalanan. At napakaganda nung tanong doon sa isang libro na sinulat ni Paul Tripp. Ang sabi niya, what did you expect? Inaasahan mo ba pagkatapos yung magpakasal, you will live happily ever after, walang magiging away? Inaasahan mo ba ang iyong mga anak, pag in-apply mo yung mga iniisip mong disiplina, hindi sila magsisinungaling o gagawa ng masama?
Sabi ng mga ngaral na yon, unreasonable you expect, actually unbiblical yung expectation na yon. Inaakala mo na ang solusyon, ang magbi-build up sa inyong mag-asawa ay yung sarili mong lakas, yung sarili mong paraan. Inaasahan mo na mag-aayos sa iyong anak ay yung sarili mong kaparaanan. No! Ang tanging pag-asa ng Kristiyanong pamilya ay ang Ebanghelyo. At darating ang panahon, magkakasala si tatay, magkakasala si mister, magkakasala si nanay, magkakasala si misis. At darating ang panahon, magkakasala ang mga bata. At ano ang tanging solusyon sa kasalanan? Ang Ebanghelyo lang ni Kristo. Sa muhugutin ng pagpapatawad. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse number 31. Sumulan na sa verse number 29. Dito tayo matatapos. Ephesians chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Sa bahay, hindi lamang walang bulok na salita na lalabas dapat sa ating bibig. Verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Alisin ang lahat ng ito. Maaaring sasabihin sa Brother Paul, hindi mo alam. Ganong kasakit, ganong kahirap, hindi mo alam. Yes, hindi ko alam. Pero may utos sa atin, alisin. O saan natin uhugutin? Paano mangyayari? Kaya ba ng makasalanan? Sabi sa verse 2, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. How? Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Paano makakasumpong ng kapatawaran at pagpapatawad sa isa't isa sa loob ng tahanan? Ang pundasyon ay ang Ebanghelyo. Sa atake mula sa labas, sa problema sa loob, ang tanging pag-asa ng Kristiyanong tahanan ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang ngayon ang tanong, kamusta ang iyong pagiging ama? Kamusta ang iyong pagiging asawa? Kamusta ang iyong pagiging ina? Kamusta ang iyong pagiging anak? Ikaw ba ay lumalakad sang-ayon sa Ebanghelyo? Yung bang pagtrato mo kay Mrs. sang-ayon sa Ebanghelyo? Yung bang pagtrato mo kay Mister ay sang-ayon sa Ebanghelyo? Mga magulang, yung bang pagpapalaki natin sa ating mga anak ay sang-ayon sa Ebanghelyo? Mga anak, yung bang pakikitungo nyo sa inyong mga magulang ay lapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Ito lang ang pag-asa ng Kristiyanong pamilya. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, Lord, hindi namin alam ang bawat detalye at maaaring merong pamilya dito na malapit ng masira. O Lord, maaaring meron dito ay maituturing ng sira na ang pamilya. Maaaring meron na rito, O Diyos, unti-unti ang kanilang mga anak ay naaagaw ng sanlibutan. Panginoon, salamat sapagkat meron kaming paghuhugutan ng kalakasan. Meron kaming titindigang katotohanan na si Kristo ay namatay para sa aming mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos. At kailangan ng aming mga buhay ay maging sang-ayon sa Ebanghelyo. Maawa ka, Panginoon. Maawa ka. Tulungan mo po ang bawat tatay. Tulungan mo po ang bawat nanay. Tulungan mo po ang bawat mister at misis
mga magulang at mga anak, maawa ka sa bawat pamilya. Tulungan mo kaming bumalik sa pundasyon ng Ebanghelyo ni Kristo at tumayo ng may katatagan dito. Salamat po sa iyong salita. Ingatan mo po kami. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Basta po tayong lahat at witin natin pangwakas na ahon. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Oh, how I love Jesus. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online at muli. Balikan natin ang mga salita ng Diyos at patuloy natin pagbulayan. At patuloy nawa itong gamitin ng Diyos sa ating mga buhay bilang mga Kristiyanong pamilya. At sa ating pagtatapos, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng Panginoon. God bless po. Dito nagtatapos ang ating hong pagsamba. Maaari po magsiupo ang lahat. At kagaya ho nung sinabi natin kanina, dito rin tayo kakain. Dito rin tayo kakain. Pero habang kumakain ho tayo, ganito ang mangyayari, yung iba